Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon. Salamat sa mga testimony na napaka-powerful. Yan po ay isa sa hinihintay ng Panginoon na siya ay ating pasalamatan sa mga nangyayari sa ating mga buhay. Ako pinagpapasalamat din sa Panginoon sa kabutihan niya sa akin at sa aming pamilya. Sa biyahe namin ng nakaraang araw, papuntang Hulu. Ingatan kami ng Panginoon na purify ng Panginoon ang aming pagkailangan. Kaya nagpapasalamat ako ng lubusan sa Panginoon. Lahat ng papulit pasasalamat ay sa Panginoon po ibinibigay. At saka yung bigilin ibinibigay niya sa akin, salamat sa Panginoon. So tayo po na yung manalangin. Father God, maraming salamat po Ama sa pagmamahal mo sa bawat kasama ng Panginoon. Dalangin mo Lord na patuloy na dumalo yung pagpapala sa bawat anak mo Panginoon narito. Salamat Panginoon. Pagpalain mo bawat sa bigyan mo ng musdang, katalinuhan naman. Maunawaan namin Panginoon ang iyong salita sa gabi nito Panginoon. Dalangin mo Lord, ang bilang nito po Panginoon. Tulungan mo ako ng mga bahagi ayon lang sa iyong kaluwan naman. Lord, basbasan mo yung mga salita sa gabi nito Panginoon. Dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Thank you Lord, purihin ang Panginoon. Salamat sa mga testimony na talagang tayo ay sa Panginoon kumakapit. Sa Panginoon tayo ay titiwala, kaya sabi ko, ang lahat ng bagay ay pagkatiwala natin sa Panginoon, binibigyan ko kayo ng kasagutan. Ang sabi ko sa Hope, sabi na rito sa chapter 22, verse 21, sa 21, sabi na rito, sumang-ayon ka sa Diyos, makipagkasundo ka sa Kanya, ang buhay mo'y gaganda at magiging maginhawa. So, yung mga testimony kanina, yung mga binabanggit kanina, alam natin na sa Panginoon tayo bibigay. Sa Panginoon tayo kumukuha ng lahat. At lahat ng ating mga testimony ay nagkakaroon po ng, ito po ay napakalaking katuwaan ng Panginoon na tayo nagpapasalamat sa Kanya. Kaya kang sabi niya rito, sumang-ayon ka sa Diyos, makipagkasundo ka sa Kanya, ang buhay mo'y gaganda at magiging maginhawa. Ang pagkikipagkasundo po natin sa Panginoon, ito po yung mga bagay na dapat natin sundin. Una sa lahat, sa ating po mga kinikita, bibigyan natin siya ng para sa Kanya. Yung malalaman mo talaga yung pagkakasundo mo sa Panginoon, pagbibigay mo ng halaga sa Panginoon, ay binibigyan mo siya ng, yung lakas na binibigay sa iyo, kaya ka nagkakaroon ng pera dahil sa lakas na binibigay ng Panginoon sa iyo, pinabahaginan mo ang Panginoon ng para sa Kanya. At sinusunod mo yung Kanyang mga utos. Pumupunta ka sa mga inuutos ng Panginoon sa iyo at sa mga gawain niya ay talagang umaatin kahit sabihin, ito po yung pagkakasundo natin, di ba sa atin bilang mag-asawa, di ba talagang pag tayo ay nagkasundo, o kahit sa mga kaibigan, pag nagkasundo sila, mayroon silang pinagkakasunduan, ito ang gagawin natin at yun ang kanilang tinutupad. Sa Panginoon po, pag tayo po yung pagkasundo sa Panginoon, ang Kanya pong mga salita, dapat po ito ay ating sinusunod. At dapat po ginagawa natin yung Kanyang mga inuutos. Yun po yung isang palatandaan na tayo po ay may pagkasundo sa Panginoon. At ang sabi niya rito, sumang-ayon ka sa Diyos, makipagkasundo ka sa Kanya, ang buhay mo'y gaganda at magiging maginhawa. Napakaganda po ng pangako ng Panginoon. Kaya hindi ako naniniwala sa sinasabi ng iba na ang hirap pag Kristiyano. Pag Kristiyano ka, mahirap ka. Hindi po totoo yun. Kaisipan lang yun ng walang pananampalataya, walang pagtitiwala sa Diyos. Kasi ang katotohanan, pag ikaw ay nagtitiwala sa Panginoon, mayroon kang masaganang buhay. Kaya sabi na rito, sumang-ayon ka sa Diyos. Ano bang gusto ng Panginoon? Makipagkasundo ka sa Kanya. Ano ba ang gusto ng Panginoon para tayo makipagkasundo sa Kanya? Ang buhay mo'y gaganda at magiging maginhawa. No? Napakaganda po ng pangako ng Panginoon. Kaya kasi numalingan yung sinasabi ng iba na pag naging Kristiyano ka, mahirap. Kasi sabi ng iba, imbis na sa'yo na yung pira, dadalhin mo pa sa simbahan. Hindi po yung totoo. Ang totoo po, pag nagbigay ka sa Panginoon, lalo kang pagpapalain. Kasi ang salita po ng Panginoon kailanman hindi magkakamali. Sabi ko nga, ang sabi ng Panginoon, mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang kanyang salita ay mananatili. Kaya ito po ay pili natin panghawakan ang salita ng Panginoon. Ang sabi sa verse 22, makinig ka sa kanyang tinuturo, mga sinasabi niya ay itanim mo sa iyong puso.
Ano ba yung tinuturo ng Panginoon? Ano ba yung sinasabi ng Panginoon? Sabi ng Panginoon, huwag mong kalilimutan ang pagtitipon. Sabi niya, makinig ka sa kanyang tinuturo. Mga sinasabi niya ay itanim mo sa iyong mga puso. Pag ito po ay ating pinakikinggan, itinatanim natin sa ating mga puso, inaalala natin, sabi ko nga, malalaman mo kung ang Panginoon ay nasa iyo. Kaya dapat ito itinatanim natin sa ating puso, yung sinasabi ko na sa isang lugar o sa mga paglalakbay mo, pag lagi mong nababanggit ang Panginoon, ibig sabihin, nasa iyong puso ang Panginoon. Pero pag minsan hindi mo kasi nababanggit, hindi mo siya naalaala, lalo din sa pagkain, kahit ikaw ay nasa isang restaurant, manalangin ka. Pag hindi ka nananalangin, ibig sabihin, pakiramdaman mo yung sarili mo at yumuko ka muna. Kasi baka saglit nawawalay ka sa Panginoon. Lagi po natin parang pakiramdaman ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kahit tayo nasa ang lugar. Sabi ko nga sa lahat ng parte ng lugar na ating pupuntahan, pagkasama mo ang Panginoon, mayroon ka pong proteksyon at may pag-iingat ng Panginoon sa iyo. Sabi niya, makinig ka sa kanyang tinuturo, mga sinasabi niya, itanim mo sa iyong mga puso. Pag sabi pong itanim, dapat po ito'y nabubuhay. Kasi maraming tinatanim pero hindi nabubuhay. Dapat po nabubuhay sa puso natin. At pag nabuhay po yan sa ating mga puso, yan po ay lalabas. Makikita po yan ng tao na nakakakita sa iyo yung bunga ng salita ng Panginoon sa iyong pagkatao. Kaya napakahalaga po na ito po ay ating maunawaan na talaga kung dapat itanim natin sa ating mga puso ang salita ng Panginoon. Ang sabi niya sa verse 23, manumbalik ka sa makapangyarihan, ikaw ay magpakumbaba at alisin mo sa iyong tahanan ang lahat ng gawain masama. Sa ating pong tahanan, kaya nga lagi kong sinasabi na sa ating tahanan dapat ng biruan ang pananalangin. Kasi po pag nawala yung pag-ibig ng Diyos, nawala yung tunay na pagmamahalan sa isang pamilya, magkakaroon po yan ng away. Kasi hindi po nagkakasundo at yan po ang gustong-gusto ng kaaway. Alam ng diablo na napakaganda ng plano ng Diyos sa buhay ninyo, sa pamilya ninyo, sa tahanan ninyo, ang ganda ng plano ng Diyos. Kaya ang gusto ng kaaway, wasakin agad yun. Tayo bilang tao, hindi natin alam kung ano yung future mo. Parang nag-iisip, ano ba yung mangyayari sa akin? Pero alam nyo, ang Biblia, alam nyo yung future mo. Na napakaganda ng plano ng Diyos sa'yo. Napakagandang buhay ang gusto ng Panginoon sa'yo. Kaya habang lumalapit ka sa Panginoon, habang dumiligat ka sa Panginoon, gusto niya ito po sa akin. At ang una niya gusto po sa akin ang pamilya. Binibigyan ng maliit lang na bagay ang komisyon para kayo magkaroon ng magandang pagkakaunawaan at binigay magkaroon ng away. So dapat po lagi natin manatilihin ang pagmamahalan sa ating tahanan. Sabi niya, manumbalik ka sa mga pangyarihan. Ikaw ay magpakumbaba. Bakit po nagkakaroon ng away sa tahanan? Kasi hindi po nagpapakumbaba ng isa. Pari-parihong nagpapakataas. Ang sabi ng Panginoon, lahat ng nagpapakumbaba ay aking itataas. Ngunit ang nagpapakataas ay aking ibababa. Manumbalik ka sa mga pangyarihan, ikaw ay magpakumbaba. Subukan mo sa tahanan na yung isa ay nagwawala na galit na, pero ikaw ay relax lang. Hindi mo siya pinapansin, hindi mo siya pinapatulan. Wala namang mangyayaring gulo. Ano lang yan, titigil din yan kasi tumatawa ka lang, bigyan mo pa siya ng pagkain, hayinan mo, kahit anong galit yan sa'yo, mawawala yan, hindi kayo magkakaroon ng away. Kaya sabi ko, napakahalaga yung pananalangin po sa buhay natin na sa ating pamilya, ito po ang number 1 natin gagawin na tayo po ay talagang magkaroon ng pagmamahalan sa ating family. Kasi ang family po ang tinatarget ng kaaway. Kasi alam ng kaaway na napakaganda ng plano ng Diyos sa bawat pamilya na sa kanya naglilingkod. Ayaw ng kaaway na mangyari yun. Ayaw yung Satanas na tayo ay magtagumpay. Kaya bago pa lang, kumbaga, tumutungo pa lang yung punla, binubunod na niya. Bago pa lang yung pagpamahalan, bago pa lang yung nabubuo magandang relasyon sa loob ng tahanan, gusto na niya itong wasakin. Kaya kung magpakatibay kayo, magpakatatag kayo, sikapin ninyo na ito ay mapagtagumpayan. Sabi niya, at alisin mo sa inyong tahanan ang lahat ng gawain masama. Ano ba yung gawain masama na piling na sa ating tahanan?
Una sa lahat yung hindi pagkakasundo-sundo. At sabi ko nga, sa tahanan dapat alam ng bawat isa ang roles. Ano ba ang roles ni tatay? Ano ba ang roles ni nanay? Ano ba ang roles ni kuya? Ano ba ang roles ni bunso? Pag hindi po natin ito alam, magkakanya-kanya tayo mag-aaway at mag-aaway po ang pamilya. Hindi po magiging maayos. Kaya nga sabi ko, dapat po alam natin, mayroong role sa ating tahanan para manatili po ang kapayapaan at ang salita ng Diyos ang nasusunod. Manalangin kayong sama-sama sa tahanan ninyo. Magpasabay kahit mga ilang verse, ipaliwanag ng bawat isa para maunawaan natin. Talagang magkaroon tayo ng matintimang pananalangin sa Panginoon. Talagang sabi nga ni Engineer, yung baruto na pananalangin. At talagang, kasi napakahalaga po na tayo po ay mayroong pag-ibig sa bawat isa. Sabi niya, alisin mo sa iyong tahanan lahat ng gawaing masama. Tayo po alam naman natin yung mga hindi magagandang gawain. Una sa lahat, yung pagtatalo-talo, ito po yung hindi maganda. Yung pagpapataasan, yung hindi pag-uunawaan, yung laging nakataya, laging nakadepende sa kanyang yung pride niya. Hindi ako pwede magpapabasa eh. Mahirap yun. Yung pagsasalita ng hindi maganda, yung matatalas na salita, yung nag-uutos ka, tapos di ka sinunod, iba na agad yung sinasabi mo. Sana po, matuto tayo dun sa sabi nga ng salita ng Panginoon, ang malumanay na salita ay nagtatanggal ng galit, nagbibigay ng ginhawa sa taong kalapit. Pag masarap yung pangungusap mo, masarap ang tanggap ng kapwa mo sa iyo, diba? Kaya, importante po lalo tigit sa ating tahanan. Napakahalaga po nito. Bakit ko po laging pinagigiitan ng tahanan? Kasi po, pag masaya ang tahanan, pag lumabas po ang tahanan masaya, makaka-influensya po yan sa mga taong makasalamuhan nila. At magiging masaya po ang ating bayan. Mayroon po tayong tungkulin sa ating bansa na tayo ay magkaroon ng magandang pamilya at ito po ay makakahawa sa mga ating nakakasalamuhan. Ang sabi sa verse 24, ang lahat mong yaman ay itapon mo sa alabok at ang mamahalin ginto ay ihagis mo na sa ilog. Sabi ng Panginoon, ang lahat ng kayamanan ay itapon mo sa alabok at ang mamahalin ginto ay ihagis mo na sa ilog. Ang lahat mong yaman at ang mamahalin ginto ay ihagis mo na sa ilog. Ano po ba yung mga yaman na yun? Yung mga tayo pong lahat mayroon pong tinatangkilik na yaman na parang ayaw mong isurrender sa Panginoon. Parang ako ang may gawa nito, sa akin ito. Hindi mo kayang isurrender sa Diyos. Kaya sabi niya nito, ang lahat mong kayamanan ay itapon mo sa alabok. At ang mamahalin dito ay ihagis mo na sa ilog. Ito po yung sabi sa verse 25, ang Diyos sa mga pangyarihan ang ituring mong yaman. Ito na po yung sagot. Kung tayo po may kayamanan, hindi po yun ang tunay natin dapat mahalin. Marami pong nagmamahal, kumbaga, hindi muna ako magbasa kasi kailangan kong tapusin muna yung aking pagkakapirahan ko yun. Hindi muna ako ngayon aatin kasi malaki yung pipirahin ko dito. Ang sabi ng Panginoon, ang lahat ng kayamanan ay itapon mo sa alabok at mamahalin dito ay ihagis mo na sa ilog. Ito po sa verse 25, ang Diyos na makapangyarihan ang ituring mong yaman na siyang ginitong pila na iyong pahahalagahan. Sana po, mabaliktad, masigit sana natin bigyan ng pansin ang yaman, ang salita ng Panginoon. Sabi niya, ang Diyos na makapangyarihan ang ituring mong yaman. Pag ang Diyos po makapangyarihan ang tinuring mong yaman, makakamit mo yung tunay na yaman sa mundo ito. Ganyan sabi ng Panginoon, pag inuna mo ako, ibibigay ko ang pangailangan mo. Kaya,
na siyang ginto pilak na iyong papahalagahan. Pag yan po ang iyong pinahalagahan, napakaganda po ng buhay na ibibigay ng Diyos sa iyo. Hindi po magkakamali ang salita ng Panginoon. Sabi ko nga, pag ito po ang ating ipinamuhay, masaya ang ating pamilya, ay pag ganito ang ginagawa mo, ibig sabihin, sinuwindir mo na ang lahat sa Panginoon. Ang iyong pamilya, ang iyong kabuhayan, ang lahat-lahat ng pangailangan mo, surrender mo sa Diyos. Lahat po ng kailangan mo, makakamit mo, ibibigay ng Diyos sa iyo. Sabi sa verse 26, sa makapangyarihan Diyos, kapalaling magtiwala, at ang may kapal ang pagkukunan mo ng tuwa. Pag sa Panginoon, sabi niya, sa makapangyarihan Diyos ka palaging magtiwala. Pag sa Kanya ka po laging nagtitiwala, ang sabi dito, at ang may kapal ang pagkukunan mo ng tuwa. Pag sa Kanya ka po nagtiwala, pagkakaroon ka ng kasiyahan mula sa Panginoon. Napakasaya po nun. Yung kasiyahan ay binibigay ng Diyos, hindi po yan tulad ng binibigay ng mundo. Ang kasiyahan ng mundo mula sa labas. Yung pag pumunta ka doon, mag-inom-inom ka doon, masaya ka, pag-uwi mo, kinabukasan sakit ng ulo. Pumunta ka sa discoan, ang saya mo. Kumukuha ka ng saya sa labas. Pero ang kasiyahan kung galing sa Diyos sa loob. Ano man yung mga bagay na mga mahirap o nagpili kang malungkot, hindi yun makakapekto sa iyo. Kasi ang kasiyahan mo bumubukal mula sa iyong puso galing sa Panginoon. Pag yun po ang kasiyahan natin, hindi tayo makapektuhan ano man yung may mga pinagdaanan ng tayo. Masaya pa rin po tayo kasi alam natin ang Diyos po ang nagbibigay nito. Yun po yung tunay na saya, yung nasa puso natin, yung nasa isip natin. Ibibigay po ng Panginoon yung mga pangailangan natin. Kaya nga, sabi ko, maging sa ating kalusugan, ang Panginoon lang po ang magbibigay ng kagalingan. Hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. Magtiwala lang kayo sa Panginoon. Tandaan ninyo, gagawa at gagawa ang Panginoon ng paraan para ikaw ay ingatan. Sabi sa verse 27, papakinggan niya ang inyong panalangin. Kaya't ang mga panata mo ay iyong tuparin. Grabe ano? Papakinggan ng Panginoon ang ating panalangin. Sarap po pakinggan, sabi niya ito, papakinggan niya ang iyong panalangin. Kaya po pala may mga taong nananalangin na minsan mga one week o minsan pinabukasan dumarating na yung pinapanalangin mo. Minsan paglabas mo pa lang, meron na, nangyayari na, ibinibigay na yung panalangin mo. Kasi ramdam ng Panginoon yung iyong puso. Yung sabi ko nga, ang puso ng taong mapanalanginin, ito po ay laging basa. Kaya pag ito ay nakalima ng salita ng Panginoon, ito po ay tumutubo, lumalaki, at lumalabas sa kanyang pagkatao ang salita ng Diyos na bubuhay po ito. At ito po ay naihahawa niya sa iba. Malaki po ang biyaya na ibibigay ng Panginoon sa mga taong ganito. Kaya pag tayo po nanalangin, mayroon pong kasagutan ibibigay ng Panginoon. Kaya masabi ko, ako ay masipag manalangin kasi doon ako kumukuha ng lakas at ng pangailangan ko. Hindi lang yung lakas ng pangailangan, kundi pati yung kapirahan, doon ko rin kinukuha sa Panginoon. Sa pananalangin. At sabi nga nito, kaya ang mga panata mo ay iyong tuparin. So dapat po naman mayroon tayong ginagawa. Baka pag nananalangin ka naman ay parang, Lord, bigyan mo ako nito. Amen. Wala man lang ka-import. Yung parang gusto mo, pag isang salita mo lang, iuhulog na agad ng Lord sa iyo. Hindi ka man lang lumuhod, hindi mo lang nagkaroon ka yung paa mo, yung tuhod mo. Hindi ka man lang, Hindi ka man lang umiyak, hindi ka man lang nakaramdam ng, alam ko po, pag kayo nananalangin umiiyak, galing sa puso mo, ang sarap ng pakiramdam at nagkakaroon po ito ng katugunan. Kaya nga, magkaroon naman tayo ng kumbaga sa, di ba pag tayo ay naliligaw, ginagawa mo lahat ng effort, yung hindi mo kayang gawin, nagagawa mo. Sana magkaroon naman tayo ng, yung talagang mahal mo siya, may halaga siya sa iyo.
Hindi ka manalangin yung, sarap manalangin yung alam mo na, yung halos yung oras na yun ay gusto mong itulog na pero nananalangin ka. Ibig sabihin talagang napakahalaga ng oras na yun pero ibinibigay mo sa Panginoon. Ha? May mga, kaya nga sa ating buhay, magkaroon po tayo ng tunay na pagtitiwala sa Panginoon. At ang sabi niya dito sa verse 28, sabi niya, lagi kang magtatagumpay sa iyong mga balak. Yun po yung sabi ng Panginoon. Utay-utay lumalalim, utay-utay lumalaki, yung biyaya na ibinibigay ng Diyos sa iyo. Utay-utay niya itong sabi ko nga, dahan-dahan, nangyayari sa buhay mo yung plano ng Diyos. May mga sabi niya dito sa verse 28, lagi kang magtatagumpay sa iyong mga binabalak. Dati naman, parang okay lang, parang hindi ka masyadong pero ngayon, panabala ka nangyayari. Sabi nga ni Jojo, nagugulat siya, bakit nangyayari yung mga bagay na yun? Na kung minsan, sabi nga ni Hazel kanina, yung ipinapanalangin nila nung nakaraang taon, nangyayari na ngayon. Yung po yung mga bagay na nakasagutan ng Diyos. At nalalaman mo ito, kaya sabi ko, sa buhay natin, may ibalbig mo sa sarili mo kung pili kang humingi sa Panginoon. Kaya halimbawa, nagtrabaho ka ng 3 hours, tapos ang hinihingi mong sahod, yung pinagtrabaho mo ng 8 hours, hindi mangyayari yun, di ba? So tayo po, sa atin po paglilikod sa Panginoon, alam mo kung kaya mo nang tumanggap ng malaking biyaya mula sa Panginoon. Sabi niya, at ang landas mo ay magliliwanag. So sino ba dito yung nagliliwanag ng landas? Alam po ninyo, ang taong nagliliwanag ng landas, malayo po ang pananaw. Kaya po yung mga tao na hindi naisahan ng dyablo, kasi ang dyablo, yung plano ng Diyos sa'yo, 20 years pa, alam na niya kung ano yung mangyayari sa'yo. Alam niya napakaganda ng plano ng Diyos sa'yo. Kaya ngayon palang sisirain ka na niya. Pero ikaw na matalino, alam mo na mangyayari yun sa'yo. Kaya yung gawa ng dyablo ngayon na gusto kang sirain, hindi ka papayag. Kasi matalino ka. Alam mo mangyayari sa'yo yun. Kaya sabi ko nga, pag pumatak sa'yo yung pibor ng Diyos, yung 20 years mong paghihirapan, ibigay ng Diyos sa'yo sa loob ng isang taon. Kaya yung 20 years, napapadali. Bakit napapadali? Kasi kung lumalapit ka sa Panginoon, ang Panginoon ang may karapatan, sabi ko nakaraang linggo, siya ang lahat ng may gawa sa ating buhay, kung pili niyong bawiin, pili niyong pahalbain, pili niyong dagdagan, pili niyong pagpalain, lahat ng yun, pili niyang ibigay. Kaya po napapabilis. Yung 20 years mo dapat makakamit, nakamit mo na ngayong taon. Ano po? Kasi sabi nito, ang landas mo ay magliliwanag. Sabi niya, lagi kang magtatagumpay sa iyong mga balak at ang landas mo ay maliwanag. Ang tao po na may wisdom mula sa Panginoon, napakaliwanag po ng kanyang kaisipan. Alam mo, yung future na mangyayari sa iyo. Kaya kung mayroong sisira sa iyo sa panahon ito, hindi mo ito papayagan. Kasi alam mo, malaki yung magiging pagpapalang matatanggap mo. Diba? Kaya nga po, yung mga matatalino, di ba? Yung mga matatalino mag-isip, ay hindi sila pumapayag. Bili ko na yung ano mo sa halagang ganito. Hindi sila pumapayag kasi alam nila na panahon, mahal na yun. Pero yung, ay okay na to, basta may pera lang ako. May tao, ganun. Ang mahalaga sa kanya yung ngayon. Yung ngayon lang, kumita siya ngayon. Hindi man na siya nag-iisip na magtanim ako ng magtanim ngayon para after 2 years, 5 years, meron akong harvest. Maraming tao, gusto niya yung kita na ngayon. Hindi na iisip yung darating. Kasi hindi mo malinaw ang kanyang pananaw. Pag hindi mo malinaw sa iyong kaisipan, sa iyong puso, ang dakilang plano ng Diyos, malalansin ka ng tao. Pero pag malinaw sa iyo, pagpapala po ang matatanggap mo mula sa Panginoon. Sabi po sa last verse, sabi niya rito, ang mga palalay ibinabagsak ng Diyos.
So, tandaan po natin, ang mga palaloy yung binabagsak ng Diyos, ngunit iniligtas ang mapagpakumbabang loob. So, salamat sa Panginoon sa kanyang mga salita. Yung lahat po ng kanyang mga sinasabi, panghawakan po natin ito. Magtatagumpay at magtatagumpay tayo. Sabi ko nga, ito po yung ito po ang sundan natin sa ating buhay, yung salita ng Panginoon. Pag ito po ang ating sinusundan, hindi po tayo maliligaw. Hindi po tayo kayang iligaw. At yung wisdom ng Panginoon ay ibibigay sa iyo, hindi ka kayang sirain ng kaaway. Kasi alam nyo, yung napakalaking plano ng Diyos sa iyo, isang ganun lang, pag wala kang, pag yung iyong pagtitiwala sa Panginoon hindi masyado matibay, baka isang ganun lang, nawala. Ay, kahit sa pagbiyabiyahe, nagbiyabiyahe ka, bigla kang ininis dun sa ano, ngayon ay napatulan mo. Isayang yung plan ng Diyos sa iyo, kasi masisira. Ha? Kaya dapat alam natin ang ating dapat ginagawa. Kaya, salamat sa Panginoon, sa kanyang mga salita ngayong gabi, tayo po ay patuloy na magtiwala sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Father God, salamat po Ama sa pagmamahal mo sa amin. Salamat sa iyong mga salita, Panginoon, na ibinigay mo sa amin ngayong gabi na naging kalakasan, Panginoon, ng bawat isa. Salamat, Lord, dahil alam na namin, Panginoon, kung anong aming gagawin. At alam na namin, Lord, yung halaga, Panginoon namin para sa inyo, Ama. Salamat, Father God, lahat ng pagpapala, Panginoon, ng iyong mga anak na patuloy nagtitiwala sa inyo, Ama, iyong pong igagawad, Panginoon. Salamat, Lord, pagpalain ng bawat isa. Ipang dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Thank you, Lord.